Okay, so magandang umaga po sa inyo pong lahat at muli po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga pagpapala. Maraming salamat po sa ating mga special numbers at maraming salamat din sa mga nagluto, maraming salamat sa nag-maintenance. At kung kayo ay nais nyo rin na magkaroon ng part sa maintenance at sa mga cook, so magsabi lang po kayo. Okay? At binabati po natin ang mga birthday celebrant ng September, no? Si Sir Lovely, September 1, at si Sir Laika, September 27. Okay, sino pa yung isang 4? JM is 22. Okay, Brother JM, September 22. So, binabati po kayo ng happy birthday at nawa ay more years to come at more blessings to come to us, no, to everyone. At tayo po ay patuloy na gamitin ng ating Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ay buksan po natin sa Acts 4:31. No, ang sabi po diyan sa Acts 4:31, okay? Kaya ano po yung sinasabi diyan sa Acts 4:31? And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So makikita po natin, dito po sa account ng Acts 4 ay narito po yung the Holy Spirit ang nangusap sa bawat isa at sila po ay na-filled ng Holy Ghost. So mapapansin po natin na yung pag-filled ng banal na Espiritu ay nakukuha po natin yan, no? Doon sa ating patuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon at patuloy na pananalangin. But the indwelling of the Holy Spirit ay ito po ay nangyayari nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. The moment you accepted Christ as your Savior, you are indwelt by the Holy Spirit. So bago po tayo magpatuloy ay tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ay Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Ay nawa, Panginoon, ay pagpalain po ang bawat isa sa amin pong mga pag-aaral na ito, Panginoon, at kayo po ang mangunguna. Sapagkat ang lahat nito ay aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So dito po ay so makikita po natin na dapat po tayo ay magpatuloy sa Panginoon, no? So ang title po nito ay Keeping God's Oil Flowing. No, yung oil po ay ginamit po yan sa banal na kasulatan na bilang simbolo ng banal na Espiritu. Okay? Simbolo lang po yan, no? Pero yung God's oil ay dapat nagpunta na sa ating puso nung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas natin. No, at papansin po natin, yung banal na Espiritu ay siya ay Diyos. Okay? The Holy Spirit is God. He is the third person of the Godhead. Ang nakakalungkot, meron ibang katuruan na ang Holy Spirit ay simbahan. So that's wrong. Meron nagsasabi na gano'n. Okay? That's a wrong doctrine. At yung kanilang father ay yung nagmamano sila dun sa Rome. So hindi yun yung father. Ang father ay yung God the Father. Hindi yung father na nasa Rome. No? At mapapansin po natin na ito po ay ating po pinag-aralan na equal po ang God the Father at ang Son of God. Dahil binabanggit, no, sila ay equal sa God's omnipotency, God's omniscience, God's omnipresence, at yung kanilang love, truth, and eternal. They are eternal. No? Our God is eternal. Okay? Yan po yung napakalinaw na sinasabi sa banal na kasulatan. No, at pinanggit din sa banal na kasulatan, no, regarding sa ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos Ama
at si Jesus Christ ay iisa. John 10:30 po yun. I and my Father are one. They are equal. No? Sa power at sa lahat. So number 1, no? Sa ating outline, because number 1, the Holy Spirit is our comforter. Marami ngayon, no? Sila ay hindi makapagkatulog. No, lalo na sa USA, no? Napakaraming bilang na hindi mapagkatulog. Okay? Kaya diyan ang magandang business diyan ay tranquilizer or sleeping pills. No, so marami 'di ba yung mga sleeping pills. Dahil hindi sila mapagkatulog. No, pero dito yung role ng Holy Spirit ay ating comforter, no? Yan po ay binanggit sa John 15:26. John 15:26. Ano po ang sinasabi diyan? But when the comforter is come, no? Siya ay magte-testify sa atin. Okay? The Holy Spirit, no? At hindi lang yan nagbibigay sa atin ng comfort, no, yung banal na Espiritu. Kapag meron kang Holy Spirit, hindi lang comfort ang binibigay sa iyo, kundi binibigyan ka ng guidance ng Panginoon. Ng talino ng Panginoon kung ano yung dapat mong gagawin. Yan po yung banal na Espiritu. He will guide us. No, yan po ay binabanggit sa John 16:13. No? Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you. Siya po yung nag-guide po sa atin. Kaya nga, mahalaga na meron tayong Holy Spirit. Minsan nakikita po natin sa mga media, YouTube, meron po mga tao na nagbabalak magpakamatay, suicide. Mali yun. Mali ang magpakamatay. Mali ang mag-suicide. Nangangahulugan lamang na yung mga taong yon walang Holy Spirit. Dahil pag sila ay merong Holy Spirit, no, hindi nila gagawin yun. Dahil sabi sa Bible, the Holy Spirit is our comforter. The Holy Spirit will guide us. At yung Holy Spirit, hindi sasabihin sa iyo na mag-suicide ka. No, ang sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, mahalaga ang buhay, ibinigay yan ng Panginoon, gamitin mo yan para sa Kanya. Gamitin natin ito sa Panginoon. Kaya sinabi, living sacrifice, we must give our lives, no, as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Kaya kapag ang isang tao ay nag-suicide o tumalon, gaya nung nakaraan nakita nyo sa YouTube, may tumalon, patay. Sigurado ang punta nun sa hell. Bakit? Dahil wala siyang Holy Spirit. Hindi yon sasabihin ng banal na Espiritu sa kanya. Okay? So, yun po yun. So, another thing, the Holy Spirit, no, will give us instruction what to do. No? The Holy Spirit will give us instruction. No? Dahil ang banal na Espiritu ay makapangyarihan, no? Siya ay nagbibigay ng instruction sa mananampalataya kung ano yung gagawin mo. No, minsan hindi lang instinct, no, hindi lang ating opinion, hindi lang ating desisyon yung masusunod. Minsan sa mga tao ang nasusunod ay yung kanilang desisyon, no, pero mali. Dapat i-consult natin kung ano yung nais ng Panginoon na ipagawa sa iyo. No? Nais ng Panginoon na ipagawa sa iyo na ikaw ay manalangin. Nais ng Panginoon na ikaw ay magbasa ng salita ng Panginoon everyday. No, sino sa atin ang nagbabasa ng Bible everyday? Minsan, mas nauna pang basahin ang Facebook. Minsan, mas nauna pang basahin o panoorin ang YouTube. Napakarami po ngayon. Dapat, paggising sa umaga, dalawa agad yung ating gagawin. Ano po yun? Number 1 ay manalangin.
ng pagpapasalamat sa Panginoon. No, at pangalawa ay nag-open ng Bible. Yan po yung lagi natin gagawin. Huwag agad Facebook, o huwag agad YouTube, o huwag agad sa mga media. No, mahalaga po yung uunahin po natin ang ating Panginoon. Remember, dun sa word na sinasabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God. And in the kingdom of God, there is a king. And that king, named the Lord Jesus Christ. Uunahin natin siya. Hindi natin uunahin yung mga bagay-bagay na naka-schedule at yung pong itinerary sa ating buhay. No, meron minsan meron tayong mga schedule, di ba? Meron tayong 7 to 8, ganito ang gagawin ko. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, at 12 to 1, lunch. Okay? So meron tayong schedule. No, pero ang gagawin po natin ay uunahin natin ang Diyos. Uunahin mo ang Panginoon. At yun yung inuutos ng Panginoon sa atin. Pag inuna natin ang Panginoon, hindi tayo gagamit ng word na maswerte. Yung iba sabi gano'n, no? Pag inuna mo ang Panginoon, tatama sa loto. No? Pero that's wrong. No? Or suswerte, hindi. Hindi po tayo naniniwala sa mga swerte. No? Pero naniniwala tayo sa pagpapala ng Diyos. Blessing ng Panginoon. No, actually, yung blessing ng Panginoon ay napakadami. More than 1,000 per day. Yung natatanggap yung blessing. Hindi nyo lang napapansin. Count your blessings, name them one by one. Napakaraming blessing ng Panginoon. Okay? Na dapat unahin natin siya talaga sa ating buhay. No, napapansin nyo, no? Yung ating lakas galing sa Panginoon. Yung ating mind, brain, galing sa Panginoon. Yung pag-step mo, galing sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, galing yan sa Panginoon. Lahat yan. Yung